Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry. Narito na po ang ikatlong bahagi. Sigurado ako, Ella. Si Calvin talaga yung sumundo kay Shai pagkatapos ng shooting. Sabi ni Vicky. High school friend ni Ella si Vicky na mahilig umextra sa commercials, soap operas, pelikula at kahit na anong napapaligiran ng kamera. Ano naman ang issue doon? Baliwalang tanong ni Ella. Kahit ang totoo, ginulo niyo ng kapayapaan ng kanyang isip. Isang San Lucas si Calvin. Pag-aari ng San Lucas ang SL Cola, ang produktong ini-endorse ni Shai, kaya hindi imposibleng makita ni Calvin ang dalaga sa location. Naging classmate ni Ella si Shai nung college. Pahinto-hinto ang babae kaya bihira silang magkita. Minsan sa isang subject lang sila magkaklase at minsan naman ay hindi talaga niya ito nakikita sa campus. Hindi naman sana siya magiging curious kay Shai kung hindi lang nababalitang malapit ito sa magpinsang San Lucas. Hindi rin siya magiging updated sa mga San Lucas kung hindi lang dahil sa bagong addition sa pamilyang iyon, si Calvin. Mula nang tumira si Calvin sa mansyon ng mga San Lucas, ay bihira na ang pag-contact nito sa kanya. Dumadaan minsan ang isang linggo na hindi nagpaparamdam ang mokong. Ayaw mang tanggapin ni Ella, mukhang natutunan na ni Calvin na mahalin ang buhay nito, kapiling ang mga kamag-anak. Dahil ba sa karangyang natatamasa ni Calvin ngayon, kaya tuluyan na siya nitong nakakalimutan? Hindi. Hindi siya ganon. Sabi niya sa sarili. Ano yon? Tanong ni Vicky. Napangiwi si Ella. Akala niya ay sa isip lang niya nagagawa magsalita. Hindi pala. Tigilan mo na nga yung pagchichismis mo kay Calvin. Sabi na lang niya. In-update lang naman kita. Sagot nito. As if namang hindi ako updated. Tinetext ka pa rin ni Calvin? Pinigilan ni Ella na irapan ng kaibigan. Bakit ba ayaw siyang tantanan ni Vicky? Imbiyerna na nga siya dahil hindi nababanggit ni Calvin ang tungkol kay Shai. Oo, araw-araw niya akong tinetext. Pagsisinungaling niya. So, totoo ngang may something sila ni Shai. Hindi ko alam. Ikaw tong nagpunta sa akin para i-chismis si Calvin. Tapos ikaw ngayon na nagtatanong sa akin. Hay nako Vicky, tigilan mo na ang pagiging chismosa. Iba lang kasi kapag ako ang una nagchika sa mga barkada ko ng tungkol sa mga San Lucas. Maraming ang lumapit sa akin nang mabanggit kong dati mong kapitbahay si Calvin. Napailing si Ella. Dinamay pa siya ng bruha. Sumikat ka na dahil kaibigan ng kaibigan mo ang isang San Lucas? Nawiwindang ako sa mga barkada mo, Vix. Maghanap ka ng ibang kaibigan. Natatawa niyang payo. Kailangan ko sila para sa mga racket ko. Balang araw magiging artista rin ako. Maniwala ka. Maganda si Vicky pero ordinaryo yung ganda kung ikukumpara sa mga nasa showbiz. Gayunman, naniniwala si Ella sa talento nito. Vicky was an active member of their school's drama club. Lumalaban at nananalo ito sa mga inter-school competitions. Huwag mo na akong kakalimutan kapag sumikat ka na ha. Sabi niya bago kinindatan ng kaibigan. Pag-uwi ni Vicky, agad na tinawagan ni Ella si Calvin. Kailangan niya makumpirma ang sinabi ni Vicky para kay Ate Ann. Pero hindi sinagot ni Calvin ang tawag hanggang sa nakatulog na siya. Ella? Naalimpungatan si Ella sa malakas na pagtawag ng kanyang ina. Nag-iinat na bumaba siya sa sala para hanapin ang ina pero hindi ito ang naabutan niya kundi si Calvin. Nagmamadali siyang tumakbo sa kusina para maghilamos. Naligaw ka? Malamig na tanong niya kay Calvin nang maayos-ayos na ang kanyang itsura. Itatanong ko lang kung bakit mo ko tinatawagan kagabi. Sagot ni Calvin. Kung hindi ka pa tatawagan, hindi ka makakaalala. Nakataas ang isang kilay niyang sagot. Umalis kasi kami ni Shai kagabi. Siya nga pala. Si Shai. Kilala ko siya. Putol niya sa sinabi nito. Schoolmate ko siya. Ganun ba? Ipapakilala sana kita sa kanya kaso magkakilala na pala kayo. What about her? Siya na ba ang bago mong nililigawan? No. We're just friends. Nakangiting sagot ni Calvin. Showbiz? Kailan ka pa naging artista? Nakasimangot na tanong ni Ella. Ayaw mo lang yatang sabihin dahil natatakot kang manggulo na naman ako.
Ngumiti lang si Calvin. Iniisip siguro nitong wala naman siyang magagawa dahil malayo na sila sa isa't isa at hindi niya na ito basta-basta masusundan. Ibang mundo na ang kinabibilangan ng binata. He must be happy living far away from her. Naging mapait ang pakiramdam niya sa ideyang iyon. Mabuti na lang at tinawag na sila ng kanyang ina para mag-almusal. Ayaw nang maintindihin pa ni Ella ang damdamin dahil maluloka lang siya. Naiinis lang siguro siya dahil damang-dama niya ang pagbabago. Nang lumipat ng bahay si Calvin at parang baliwala lang dito. Mukhang nag-enjoy pa nga si Calvin sa bagong buhay at marangyang mansyon. Kanina pa nakabusangot yung mukha mo. Puna ni Calvin habang naglilinis sila ng mesa. Nandito ka kasi. Namimiss mo lang kaya ako kaya ganyan ka. Sigurado si Ella na biro lang yon para kay Calvin. Pero bakit siya natigilan? Huminga siya ng malalim at bahagyang umiling. Na-miss? Ikaw? She smirked. Kunwari pa. Baka ikaw ang nakamiss sa akin. Well, yeah. Pag-amin nito na ikinataranta ng kanyang sistema. Muntik pa siyang makabasag ng pinggan. Hey, ano nangyayari sa'yo? Wala. Masakit yung ulo ko. Kagabi pa nga to eh. Pagsisinungaling niya. Siya nga pala. Nagkausap pa ba kayo ni ate? Pagbabago niya ng usapan. It was more of reminding herself what she had to do. Si Ate Ana, mahal ang kanyang ate. Mahal ng kanyang ate, si Calvin. Pangarap ito ng ate niya. Ang ate niya. Minsan, alam mo namang hindi ako mahilig magbabad sa social media. Why? Wala lang. Malapit na siyang umuwi. Na-excite ka bang makita siya uli? Oo naman. Kaibigan ko yun eh. Huhugasan ko muna to. Paalam niya kay Calvin. Ang tinutukoy ang pinagkainan nila. Hihintayin kita sa balkonahe. Napapapikit na mariin si Ella habang naghuhugas ng pinggan. May mali. Walang mali. Bulong niya sa sarili. Ano ang mali? Wala naman akong ginagawa. Hoy, ano binubulong-bulong mo dyan? Muntik nang matumba si Ella sa gulat at kilabot. Naramdaman niya sa kaliwang tenga ang hininga ni Calvin. Naiinis na hinarap niya ang binata para lang matigilan dahil sobrang lapit na pala ng kanilang mga mukha. Ngayon niya sabihing walang mali. Hindi dapat siya kinakabahan. Hindi dapat natataranta. Hindi dapat niya tinititigan ang mga matang nakatitig din sa kanya na parang may gustong sabihin. Ella, umatras siya at bahagyang tumagilid paharap sa lababo. Kunwari walang nangyari. Huwag kang nagugulat. Naiinis na saway niya kay Calvin. Kukuha lang ako ng tubig. Kumuha ka. Wala naman sa akin yung ref. Ang gusto niya ay iwan na siya roon ng lalaki. Masyado na siyang naiilang para makapag-isip ng tama. Kailan pa siya naapektuhan ni Calvin sa ganoong paraan? Ella, lumingon siya at nakita ang ina. Ma, tulala ka. Punan nito. Nag-aaksaya ka na lang ng tubig dyan. Nagmamadaling isinara ni Ella ang gripo. Pupuntahan na sana niya si Calvin sa balkonahe, pero nag-alangan siya na makita itong tahimik na nakaupo sa balostre at parang malalim ang iniisip. She was starting to see him in a different light. O baka matagal na, pero ngayon lang niya nabigyang pansin. Ano na ang gagawin niya ngayon? Paatras na siya nang mapalingon si Calvin sa gawin niya at nginitian siya. Paano siya aatras kapag ganoon ang itsura nito? Na parang hinihintay talaga siya. Ang tagal mo, sabi pa ni Calvin nang makalapit na siya. Tinapik nito ang balostre para upuan niya. Mababa lang yon kaya madali siyang nakaupo. Pero siniguro niyang may sapat na distansya sa pagitan nila. Pero gaano ka nga ba dapat kalayo sa distansya? Kumusta ka naman? Tanong ni Ella. Okay lang, matipid nitong sagot. Mukhang hiyang ka dun sa mansyon ng lolo mo at hindi mo na kami naaalalang dalawin. Nandito ako ngayon dahil hindi mo nasagot yung tawag ko kagabi. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa akin na na-miss mo ako? Nakangising tanong ni Calvin. Sinimangutan niya ito. Huwag kang ang feeling. Ayaw pa kasing umamin. Pangiinis ni Calvin. Ang kulit nito. Napipi kong sabi niya na ikinatawa nito. Pero okay ka lang ba talaga doon? Seryoso niyang tanong dito. Alam naman ni Ella na hindi maayos sa pakikitungo ni Calvin, lalo na ng kapatid nitong si Jay.
Nabanggit iyon noon ni Calvin pero hindi idedetalye. Naiintindihan naman niya na hindi agad magkakasundo ang dalawa dahil kahit kailan, hindi naman nagkasama ang mga ito. Bukod pa roon, noon lang din nakasama ni Calvin ang mga pinsan. Oo nga, hindi mahirap pakisamahan ng pamilya mo? Hindi agad nakasagot si Calvin. Tumingin ito sa malayo at saka ngumiti. Everything becomes better when Shai came. Biglang napipi si Ella. Ano magandang isagot? Di gusto mo nga siya. Sabi na lang niya. Kunwari ay hindi interesado. Oo, gusto ko siya. Mahirap i-explain. Hindi mo naman kailangang explain. At puro si Shai na ang lumalabas sa bibig nito. Kesyo ganito, ganyan si Shai. Alam naman ni Ella na babait si Shai sa ilang pagkakataong nakasama niya ang babae. Pero parang anghel ito sa mga kwento ni Calvin. Tinamaan yata ang mokong. Paano na si Ate Ana? Ang ate mo nga ba talaga? Tanong ng isang bahagi ng isip ni Ella. Ang ate niya. Wala namang ibang dahilan kung bakit niya pinapanatiling single si Calvin kundi ang kanyang kapatid. Kinagabihan, tinawagan ni Ella sa Skype si Ate Ana para mangumusta. Matagal din bago ito sumagot. Napansin agad niyang namumula ang mga mata ng kapatid. May problema ba ate? Nag-aalalang tanong niya. Wala. Mabilis nitong sagot. Umiiyak ka giit niya. Napagalitan lang. Sabi ni Ate Ana saka tumagilid para punasan ng luha. Saka medyo namimiss ko na kayo. Mahigit 5 taon na sa Japan si Ate Ana at ni minsan ay hindi ito umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Nanghihinayang daw sa perang ipapamasahe. Imbis na umuwi, iniipon nito ang pera para sa pag-aaral niya at sa kung anumang negosyo ang maiisip nito. Miss ka na rin namin ate. Malungkot na sagot ni Ella. Bigla kasi siyang na-guilty. Ginagawa ng kanyang kapatid ang lahat para masuportahan siya sa pangarap niya. Isasakripisyo nito ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Ano ba naman yung hinihiling ng kapatid sa kanya? Makikiagaw pa ba siya sa pangarap ng ate niya? Samantalang ito ang tumutulong para makamit niya ang kanyang pangarap? Hindi dapat sumasagi sa isip niya na gusto niya si Calvin. Para kay Ate Ana lang si Calvin. Hindi para kay Shai. Lalong hindi para sa kanya. Hindi niya sasayangin ang ilang taong pagtupad sa pangako sa kapatid. Hindi niya itataya ang samahan nilang dalawa para sa binata. Si Calvin, kumusta? Ang hirap hagilapin ng isang yon. Lalo na nung lumipat ng bahay, sabi ni Ate Ana. Mukhang okay naman si Calvin. May bago nang nililigawan? Huwag ka mag-alala ate. Kaunting tiis na lang at nandito ka na. Tulad ng pangako ko sa'yo, mananatiling single si Calvin hanggang sa pagdating mo. Sa wakas, ngumiti si Ana. See? Si Calvin lang ang kaligayahan nito. Her sister deserves to be happy. At hindi siya ang mag-aalis niyon dito. Palaging napapansin ni Ella na pumupunta si Calvin sa eskwelahan kung saan siya nagpa-practice teaching. Doon din kasi naka-assign si Shai. Nagkukumustahan sila ni Shai pero hindi niya binanggit na kilala niya si Calvin. Iniisipan niya kung ano ang dapat na gawin para mawala ang interes ni Shai kay Calvin. Pakiramdam kasi niya ay mahihirapan siya. Mukhang sobrang close na ng dalawa sa isa't isa. Kahit nga nandun siya at nakita naman siya ni Calvin, ay kay Shai lang ito nakatingin. Kinaiinggitan na si Shai ng lahat dahil doon. Minsan nga masama na ang sinasabi ng ilan nilang kaklase tungkol kay Shai pero hindi na lang kumikibo si Ella. Ganun lang talaga ang mga taong inggit. Hindi naman galit si Ella kay Shai. Nahihiya nga siya dahil makikigulo siya sa relasyon ng dalawa para lang sa kanyang kapatid. Mabuting tao si Shai pero mahal niya ang ate niya. Kaya dapat lang na may gawin siya para hindi matuloy ang happy ever after ni na Shai at Calvin. Kakausapin dapat niya ng masinsinan si Shai at sisiraan si Calvin pero hindi naman niya magawa. Sa ilang taon na ginugulo niya si Calvin, ngayon pa talaga siya nakonsensya. Nanatili na lang siyang tahimik at patingin-tingin lang. May maiisip din siyang paraan. Hinihintay mo na naman si Shai? Tanong ni Ella kay Calvin nang maabutan ng binata sa labas ng eskwelahan. Nakaupo ito sa nakaparadang motorsiklo. Agaw pansin si Calvin sa ilang nandoon, lalo na sa mga babaeng estudyante. Bakit nga ba ang hindi? Calvin was a cool guy. Gwapo at mukhang mamahalin. And now,
He was cooler because of his Victory Gunner motorcycle. Mahilig sa motorsiklo si Calvin pero hindi ito pinapayagan ni Tita Gina noon na bumili ng motor dahil delikado raw. Bilang masunuring anak, sinunod ni Calvin ang ina. Pero alam ni Ella na nakikipagkarera ito nung nag-aaral pa. At ngayong wala na si Tita Gina, wala na makakapagpapigil pa kay Calvin. Natawa siya sa naisip. Nandyan pa ba siya? Hindi nagre-reply eh. Nakaalis na. Pagsisinungaling niya. Nandun pa si Shai. Nakita niya sa faculty room pero mukhang busy dahil may pinapagawa yata ang teacher na may hawak dito. Kumunot ang noo ni Calvin. Hindi man lamang nagsasabi. Nagsabi ka bang susunduin mo siya? Napakamot ito sa ulo. Hindi. Yun naman pala eh. Ang mabuti pa ilibre mo na lang ako ng merienda. Sige, magkita tayo sa mall na malapit dito. Napanganga si Ella. Hindi talaga siya nito isasakay sa mamahaling motorsiklo. Kapag si Shai pwede, kapag siya hindi. Agad na nag-init ang kanyang ulo, pero wala na siyang nagawa. Nang paanda rin na ni Calvin ang motorsiklo at pinaherurot palayo. Walang hiya. Gigil na sabi niya sa sarili.